Yes, bagong utangan na naman dito sa Play Store na nagpapalong daw ng up to 60,000 pesos. Kare-release lang nitong May 9, 2026 at medyo mataas yung ratings nila ha, 4.8. Kaya kung dito kayo nagbabase, baka nag-click na kayo dito agad. Silipin muna natin tong nasa loob kung talaga bang matutulungan kayo pagka nag-loan kayo dito or patuloy lang tayong ibabaon sa utang. So wag na nga nating patagalin, umpisahan na natin. So yung re-reviewin natin ngayon ay ang Fintrix Book Expense Tracker under I Love Nursery. Naiisip niyo na ba yung naiisip ko? Kasi sa unang tingin, sa labas ng application nila is hindi siya totally utangan. More on daily expense tracker and saving goals ito. Nakalimutan ko, kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel ko, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At kung may bago kang loan application na susubukan, comment mo na yan para ako na muna yung mag-a-apply para sa'yo nang hindi mo na nga ma-share yung personal information mo. So going back na nga, ayan, nagpapalo ng up to 60,000 pesos. And may 5 questions sila dito, background check. Kung meron ba tayong loan application na na-overdue? Kung gaano kadami yung loan apps natin ngayon na outstanding balance? Sa mga IDs naman, marami ditong pamimilian and halos lahat naman ng tao meron nito, kagaya ng national ID. Meron ding voter's ID. Pipicturean yung ID and may pa-selfie at 2 contact references. In short, pwede rin na walang trabaho. And after nyan, yun lang isasagutan. Na-offeran ako ng up to 6,000 pesos. And para sa akin, malaki na yon. And yung minimum na pwede ko ma-loan dito is 1,000 pesos. Pero wait lang. May nakita na naman akong familiar sa akin na pangalan, which is eto, Quick Pesa na naman. At 3,000 ulit. Sa lahat ng nakikita kong loan application na lumalabas yung Quick Pesa, 3,000 talaga yung offer niya. Pero dito, kaya siguro 6,000 pesos dahil pagka okayan ko to, pag nag-apply ako dito, 2 yung papasok sa akin. So ayan, magkahiwalay siya, ibig sabihin magkahiwalay din yung kaltas nito. At yon yung mahirap dyan. So, chinek ko na nga and tumpak. May makakaltas dito na service fee na 1,050 saka may VAT pa. May tax pa na 150. So, magkano na lang yung matatanggap? So, yan lang naman yung makakaltas pagka ipinagpatuloy ko to. Malaki to at ayokong mangyari yon. Ayokong magbayad sa hindi ko naman talaga napakinabangan, hindi ko nagamit sa kung saan ko man gagamitin na importante. Tapos, malaki pa yung kaltas. Nako, wag tayo mag-settle sa ganito dahil masakit sa bulsa. Nung tinry ko nga yung 1,000, dahil yes, sige, gusto ko talaga malaman kung magkano yung matatanggap. Pero pagka pala 1,000 pesos lang yung i-go ko dito is hindi pwede. Hindi ako makakapag-go dito dahil walang offer. Wala dito nakalagay sa baba. Ibig sabihin, kung gustuhin man natin or ayaw man natin na 6,000 talaga, baka mapilitan ka. At kung ako sa'yo, kung ayaw mo sumakit ang ulo mo, kung ayaw mo ma-stress, wag mo munang ipagpatuloy. Wag mong ipagpatuloy. Dahil ang laki ng makakaltas. O tingnan nyo, itinry ko sa 3,000 pesos, isa lang yung lumabas. So, etong quick pesa lang ulit. So, kung 6,000 yung i-go mo dyan, ako, 2 yung papasok sa account mo. At ako, ayoko niyan, hindi ko na ipinagpatuloy. Ayoko magbayad ng ganyang kalaki. At isa pa may nakalagay, regulated by BSP, and then SEC registered. Pero, hinahanap ko yung company name nila and certificate of authority, wala ako nakita. And another red flag na yon. So, offered by I Love Nursery. Kaya kung isipin natin, hindi talaga siya totally parang utangan. So, lagi niyong tandaan, hindi sapat na may nakalagay dyan na BSP ha, saka SEC or CIC, AMLC. Mas okay na, chine-check muna natin, bine-verify natin sa talagang SEC portal kung naka-registered ba yung mga loan application na uutangan nyo. So, ito nga I Love Nursery na to, yung developer nila is hindi natin maisa-search sa SEC dahil walang lalabas. And may isa ako i-share sa inyo na review ha, galing dito sa pinaka-application nila. Lahat na ipinapakita ko sa inyo is publicly available dito sa kanilang application. Kung gusto nyo pang magbasa ng reviews, pwede dito sa application nila sa may Play Store. So, meron nga dito ang review na nagsasabi na 10,500 yung loan ha. Pero yung natanggap lang niya in total ay 6,300. At hati-hati yan. Hindi lang siya basta isang bigayan. So pagkatapos, sa loob lang to ng 6 days, kailangan na niyang bayaran. At yung babayaran niya buong 10,500. Yun nga lang, napakalaki ng kaltas. 6,300 na lang yung matatanggap. So kayo, okay ba kayo sa ganitong klase?
At meron din palang nag-report na may harassment dito, may threats, may pananakot. So, hindi siya buong matatanggap at 6 days lang talaga. So, dito nga umaabot ng 66.67%. Yung pinaka-total cost or total charge dito sa inabot ng utang niya. Napakalaki niyan. At kung i-equivalent natin siya into monthly, ay meron ako dito na-compute na 333.35% per month lumalabas, yung pinaka-interest. Napakalaki, di ba? And lastly, computein natin yung 3,000 na offer sa akin kanina. So, ayan, computein natin sa maliit lang na halaga. Huwag na sa 6,000. So, dito may makakaltas na 1,050 at saka 150. Total of 1,200. I-minus natin sa 3,000. So, lumalabas na 1,800 lang yung matatanggap. At kung kukumputin nga natin, yung 1,200, i-divide natin dito sa actual amount na matatanggap lang natin, which is 1,800, and then i-multiply natin sa 100. So, meron lang naman yang 66.67% na total service charge. O, diba, napakalaki niyang 66.67 na yan. So kayo, okay ba sa inyo yung ganitong klaseng loan application? Nako, kung ako sa inyo, mag-isip-isip muna kayo bago kayo mag-try. Mahirap na kasi mamaya bigla mag-auto-disburse sa inyo, tapos napakalaki ng kaltas, sa loob lang ng 6 na araw kailangan mo nang ibalik. Masakit sa bulsa yan at masakit din sa ulo yan. Talaga mai-stress ka dyan. If ever man na-go mo after ng video na to, make sure lang na responsible borrower ka, kailangan mo yung bayaran. Kung magkano yung nakita mo dyan na actual amount, matatanggap mo, kung magkano yung babayaran mo, eksaktong amount, dapat meron kang inaasahang pambayad niyan sa loob lang ng 6 days para iwas pananakot, ayan, harassment, threats. At syempre, utangin lang kung magkano yung kailangan. And dapat aware din kayo sa mga consequences. Na doon yung, syempre, madaming text and calls, possible na tawagan or i-text yung mga contact references na inilagay mo, mga pananakot nga. At bago tayo mag-share ko muna sa inyo yung ginagamit ko nga na wireless microphone, yung Shisuo. So, ayan, kahit na maulan, kahit na maingay yung background mo, may noise cancellation, and perfect kung ikaw ay aspiring vlogger, content creator, and affiliate. Sobrang mura lang nito ngayon, naka-sale, kaya check nyo dyan sa may link sa baba. Shisuo wireless microphone. And disclaimer, itong video na to ay for educational purposes at for awareness para alam nyo nga yung pinapasukan yung loan application kung matutulungan ba kayo or patuloy kayong ilulubog sa utang. So always be a responsible borrower at utangin lang kung magkano yung kailangan. So that's it for today's video. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!